Magandang araw sa inyong lahat. Ako na naman po ang inyong nag-iisang Mama Mia at nandito na naman po tayo sa ating munting YouTube channel para sa isa na namang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Pero bago yan, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng previous videos natin, yung previous stories natin, lalo na yung story natin kahapon. Akala ko wala nang masyadong manonood kasi nga, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Pero salamat pa rin dahil nandyan pa rin kayo na laging nakasuporta, nakaantabay at laging naghihintay ng mga bago nating storya. And syempre, special shout out muna tayo kay Shimani Pon, ayun, from Korea. And syempre, sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa May Dagupan, Pangasinan. Hello po, Myla, maraming salamat sa iyo. Kay Lilian Madria, thank you very much. Pinky Bilya Colmo from Riyadh, thank you. And maraming salamat din sa lahat ng mga nag-comment ng kanilang mga kuro-kuro kung ano sa palagay nila ang dapat bang ginawa ni Enzo, yung letter sender natin kahapon. Maraming salamat po dahil nakikinig po talaga kayo. And syempre from UAE, ayun, hello kay Beverly talaga Santiago. And hello po kay Christy Demetrial. Thank you so much. Oo, sa Cebu, Mandawi City, thank you so much. Daghang salamat mga Cebuano. O, diba? Bisaya. And of course, to Jensen, hello po. Maraming thank you sa lahat ng mga nakikinig. Nako, ang layo-layo na pala ng inaabot ng ating storya. Kay Joanne Reyes and from Bukidnon, thank you so much for always listening. From Dubai, thank you very much. Ang dami-dami na nito from Taiwan. O, diba? So, si Chilion Charm Orencio, ayun, parang na shoutout na kita sa other vlogs ko. Thank you so much for for listening. Sa Cavite, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nakaantabay, kahit na hindi tayo minsan nakakapag-upload dahil tao lamang po tayo at may mga pinagdadaanan din naman minsan. Ako naman, ano ba yung mga pinagdadaanan ni Mama Mia? Huwag kayong mag-alala dahil pag nag 50,000 na po tayo, mag-share si Mama Mia ng glimpse of kanyang buhay. Charot. Interesado ba kayo sa buhay at sa love story ko? O, meron akong isi-share sa inyo kapag nag 50,000 na tayo. Hindi buo. Dapat dalawang part yan. O. Yung isa, yung parang basta very makulay kasi yung buhay ko. Charot lang. Di naman masyadong makulay. Kasi, marami kasi akong mga maling desisyon sa buhay ko. Kaya, pwede naman natin yung pag-usapan. Pero, kapag naka 50,000 subscribers na tayo, sa ngayon, yung mga letters nyo na muna ang pag-uusapan natin. And syempre, kayo po ba, naniniwala po ba kayo sa karma? Naniniwala po ba kayo na kapag may ginawa kayo sa isang tao, mabuti man yan o mapangit, pangit man yan o mabuti, may laging balik sa'yo. Lalo na kapag pangit ang ginawa mo, lalo na kapag sinaktan mo yung tao, lalo na kapag niloko mo yung tao, lalo na kapag paulit-ulit mo siyang pinaiiyak. Naniniwala ka ba na may karma dyan? Nako, pag-uusapan natin ang karma ngayong araw na ito. And syempre, huwag kayong umalis dyan dahil sisimulan na natin ang ating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Bawat gawin ng isang tao sa kaniyang kapwa ay palaging may kapalit na karma. At ang karma na yun ay nakadepende sa kung ano ba ang ginawa mo, mabuti man o masama. Ikaw, naranasan mo na bang makarma? Dear Mama Mia, may parte sa buhay natin na masarap balikan, lalo na kapag marami tayong nagawang tama at maganda para sa mga taong mahal natin. Pero meron din namang hindi na nating gugustuhin pang maalala. Dahil puro na lang sakit at pagsisisi ang dala ng mga alaalang ito. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jojo. 32 years old at nagtatrabaho bilang remittance clerk sa isang bus company. At isa po ako sa mga avid listeners at viewer niyo po sa iyong YouTube channel. Sa totoo lang, Mama Mia, ay medyo matagal-tagal ko na rin gustong sumulat at mag-share ng aking kwento.
Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na balikan ang isang bahagi ng nakaraan ko na nangyari mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay mahilig na talaga akong kumanta. Nasa high school naman ako nang bumuo kami ng banda. At dahil ako po ang vocalist, masasabi ko na ako talaga ang pinakasikat sa grupo namin. May itsura din naman kasi ako. May maayos na pangangatawan at talaga namang may karisma pagdating sa mga babae. At aaminin ko na dahil sa pagiging matunog at sikat ng banda namin noon, ay marami akong chicks na nakikilala, Mama Mia. Pero kahit ilang babae pang nakaka-fling ko noon, ay iisang babae lang naman ang pinakasineryoso ko. Ang 5 taon ko ng girlfriend na si Celeste. Nasa second year high school pa lamang kami ay mag-on na kaming dalawa ni Celeste, Mama Mia. Magkaklase kami noon at mabilis na nahulog ang loob namin sa isa't isa hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon na umabot hanggang sa mag-college na kami. Mama Mia, sa tuwing may tugtog kami, ay palagi pong nasa audience lang si Celeste at palagi siyang nakasuporta sa amin. Isang gabi, matagal kaming natapos sa aming set. Nung matapos na kami ay nagpasalamat ako sa mga nakasama namin ngayong gabi. Sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin at sumusunod talaga sa kung saang bar man kami nagtutugtog. Mama Mia, nag-invite pa ako noon kung saan na naman kaming bar tutugtog para naman yung mga suki ko doon ay pupunta sa bar na tutugtugan namin. Maingay ang crowd, Mama Mia, at halata naman talagang nagugustuhan nila ang bawat kantang piniperform namin. At nung matapos na nga kami ay naglakad na ako papuntang backstage kung nasaan ang girlfriend ko at naghihintay. Mahal, mabuti naman tapos na kayong tumugtog. Halika muna dito at pupunasan ko yung mga pawis mo, sabi niya sa akin. Nahihiya naman ako sa kanya. Kaya nag-apologize ako dahil napatagal ang tugtog namin sa stage. Hindi siya napatagalan tuloy siya sa paghihintay sa akin sa backstage, Mama Mia. Pero ngumiti lang sa akin ang girlfriend ko at ang sabi niya ay ayos lang naman. Hindi naman daw bago sa kanya na maghintay na matapos ang gig namin. Ang sabi niya, nag-e-enjoy rin naman siya sa music, Mama Mia, at nag-e-enjoy rin siya sa boses ko. Nag-e-enjoy din siyang panoorin ng audience na nanonood at sinisigaw ang pangalan ko. Tumawa na lang ako dahil medyo nahiya ako sa papuring yun ng girlfriend ko. Sobrang dami ng tao kasi nung gabing yun. Hindi talaga namin inasahan na marami ang dadayo para manood sa aming tugtog. Sabi naman ni Celeste, Mama Mia, ay syempre daw marami talagang dadayo dahil kami raw ang pinakamagaling na banda sa lugar namin. Kaya makita lang daw ng mga tao ang pangalan namin sa poster ay siguradong dadayo sila kahit pa sa kabilang bayan yon para manood sa amin. Grabe raw kasi ang energy ng audience kapag kami ang tumutugtog. Ang tataas at halatang enjoy na enjoy sila sa panonood at pakikinig sa amin. Sabi ko naman ay sobrang nag-enjoy rin akong tumugtog kanina dahil ang taas ng energy ng crowd. Pero ang totoo ay nag-aalala ako sa kanya. Kasi maaga ang klase ng girlfriend ko bukas. Pero hanggang madaling araw ay nandito pa rin siya at sinasabayan pa rin ako at hinihintay. Sabi niya sa akin ay hindi naman daw masyadong malalim pang gabi. Makakapag-dinner pa nga daw kami bago umuwi. Para raw makapag-celebrate kami kahit late na ng aming monthsary. Doon ko naalala bigla, Mama Mia, na nangako nga pala ako sa kanya na magdi-dinner kami pagkatapos ng aming tugtog. Kaya naman nagmamadali na akong kunin ang bag ko at nagpaalam na sa mga kabanda ko. Pero hindi pa nga ako nakapagpaalam, Mama Mia, ay bigla na lang sinabi ng isa kong kabanda na may tugtog raw kami sa kabilang bayan. Fiesta daw kasi doon, kaya hinihintay na kami.
Nagdahilan ako na kailangan na naming umalis ni Celeste. Sabi ko ako rin kasi ang maghahatid sa kanya pauwi kaya pass na muna ako sa tugtog namin sa fiesta. Hindi naman pumayag ang mga kabanda ko, Mama Mia. Hindi raw pwede na hindi ako sumama sa kanila dahil wala kaming ibang vocalist. Tsaka isa pa, konsihal raw mismo ang tumawag sa kanya para i-request ang banda namin na tumugtog. Papunta na raw yung sasakyan na susundo sa amin na galing pa sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag noon sa mga kabanda ko na hindi talaga ako pwede. Ang usapan kasi namin noon, Mama Mia, ay isang tugtog lang kami, kaya ko sinama ang girlfriend ko. Hindi ko alam na nasa likuran ko pala si Celeste at nakikinig sa usapan namin. Mahal, ayos lang ako, wag kang mag-alala. Sumama ka na lang sa kanila kasi narinig ko maraming guest na artista doon sa kabilang bayan. Sayang din naman ang exposure ninyo kung hindi kayo makakapunta ng mga kabanda mo. Halata kong nagtatampo ang girlfriend ko sa kanyang boses pero hindi naman yun nahalata ng mga kabanda ko. Ayos na pala sa girlfriend mo, Jojo. O siya, mag-aayos na muna ako ng gamit. Hintayin ka na lang namin sa labas, ha? Sabi niya. Mama Mia, nung makaalis na ang mga kabanda ko ay tinulungan pa ako ni Celeste na mag-ayos ng mga gamit ko para makasunod na kaagad ako sa kanila. Tinanong ko siya kung sigurado lang ba siya na ayos lang na hindi kami magdi-dinner ngayon. Pwede rin naman siyang sumama sa amin kung gusto niya. Sabi niya hindi na lang daw at uuwi na lang raw siya sa bahay para makapagpahinga na rin. Bukas na lang daw kami magdi-dinner dalawa. Nag-guilty ako doon, Mama Mia, at nag-sorry ako sa kanya. Dahil alam ko, ang dami-dami ko ng utang na date sa kanya at ang dami-dami ko ng utang na panahon at atensyon sa girlfriend ko. Sabi niya ayos lang daw at wag daw akong mag-alala at galingan ko na lang daw. Sinabihan pa niya ako ng I love you bago siya umalis. Mama Mia, isa po siguro sa mga dahilan kung bakit tumagal ng 5 taon ang relasyon namin ni Celeste ay dahil sobrang bait at understanding talaga ng girlfriend ko. Kahit madalas ay hindi ko na talaga nagagampanan ang mga responsibilidad ko bilang kanyang boyfriend, ay hindi niya ako inaaway. Ayos lang sa kanya kahit mas unahin ko pa ang mga tugtog namin ng banda ko kesa sa relasyon naming dalawa. Sobrang supportive rin po niya sa akin at sa banda namin. Isa siya sa mga naka-witness kung papaano kami nagsimula bago kami sumikat sa aming lugar. Nakita niya lahat ng naging pagbagsak at pagbangon ng banda namin. At lahat ng yun ay naging parte na rin siya. Bago kasi kami nakilala sa lugar namin ay walang halos pumapansin sa amin, Mama Mia. Gumawa pa kami noon ng Facebook page pero puro pambabash lang ang natatanggap namin mula sa mga tao. Yung mga naging girlfriends din ng mga kabanda ko ay iniwanan na sila dahil wala raw mararating ang ginagawa naming pagtugtog-tugtog. At hindi naman daw talaga kami magaling. Sinabihan pa nila kami na mag-focus na lang daw muna kami sa pag-aaral kaysa sa hinahati namin ang aming oras sa pagbabanda at eskwela. Pero ibang klase po ang girlfriend ko, Mama Mia. Never niyang pinaramdam sa akin, lalo na sa mga kabanda ko, na walang kwenta ang banda namin. Na walang kwenta ang pagtugtog namin. May mga oras nga noon na tumutugtog kami sa plaza pero wala pang 20 ang bilang ng mga tao na nanonood sa amin. At sa mga 20 na mga tao na yun, si Celeste talaga ang pinakamalakas sumigaw at pumalakpak sa lahat. Ang mga palakpak, sigaw at suporta niya na yun ang isa sa mga nagbibigay ng lakas sa akin para wag huminto sa bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Ang kumanta sa stage at sa harap ng maraming tao. Hanggang sa unti-unti na nga kaming nakilala ng mga kabanda ko, Mama Mia. At na-e-invite na kami sa iba't ibang lugar para tumugtog sa mga fiesta. At naniniwala ako na hindi mangyayari ang lahat ng yun kung matagal na akong sinukuan ng girlfriend ko. Mama Mia, isang gabi po ay nakita ako ni Celeste na may kaharutang ibang babae.
Nakita ko siya na nagmamadaling umalis kaya hinabol ko siya. Mahal! Mahal, teka lang, sandali lang. Habol ko sa kanya. Halata kong pigil na pigil siya sa kanyang pag-iyak at galit. Bitawan mo ako, Jojo. Sabi niya habang patuloy siyang naglalakad. Mahal, sandali lang kasi, mag-usap muna tayo. Doon ay hindi na siya nakapagpigil at tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Sabi nang wag mo na akong hawakan eh. Sabi niya sabay tulo ng kaniyang mga luha. Huminto ka muna kasi sa paglalakad at kausapin mo muna ako. Pakiusap ko sa kanya. Ano pa bang gusto mong sabihin? Kitang-kita ko na ang lahat. Niloloko mo ako. Niloloko mo na naman ako, Jojo. Mahal, hindi ko naman sinasadya. Sabi ko nang may halong pagsisisi. Anong hindi mo sinasadya doon? Yung mahuli ko kayong naghahalikan sa backstage ng babae mo? Siya naman ang humalik sa akin, mahal. Ayan! Ayan ka na naman sa mga dahilan mo na yan. Na kapag nahuhuli kitang may ibang babae, ang sasabihin mong dahilan, sila ang lumalapit sa'yo. Sila na lang ang biglang humahalik sa'yo. Sabi niya, na halatang galit na galit. Isa yun naman talaga ang totoo, mahal. Nakita mo naman, di ba? Pinipilit ko siyang itulak palayo sa akin. Jojo, ang nakita ko lang, nakahawa ka sa mga balikat niya habang ine-enjoy mo ang paghahalikan ninyong dalawa. Pero mahal, mali ka nga ng iniisip mo. Doon ay bigla na lang siyang umiyak at humagulgol. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang mali sa mga iniisip niya ngayong pagkatapos niyang makita na magkadikit ang mga labi namin ng isang babae. Alam mo, mabuti na lang naisipan kong biglang pumunta sa gig niyo ngayon eh. Kahit puyat at pagod ako dahil sa buong araw kaming nag-e-exam sa eskwela. Kasi kung hindi ko makikita at malalaman na may kalokohan ka na namang ginagawa ngayon. Sabi niya sa akin. Mahal, sorry na please. Kung ano man ang nakita mo, wala lang talaga yun. Dahil wala naman talaga akong gusto dun sa babaeng yon. Kung ganun pala, bakit mo siya hinahalikan? Bakit parang enjoy na enjoy ka pa habang magkalapat ang mga labi ninyong dalawa? Sabi niya. Tumaas na rin ang boses ko noon dahil hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Sa maniwala ka't hindi, Celeste, siya lang naman talaga ang nagpumilit na halikan ako. Oo, inaamin ko na may kasalanan talaga ako. Kasalanan ko na kinausap ko siya ng maayos at pinakita ko na may interes ako sa kanya. Kasi bigla niyang binanggit sa akin na may kakilala siyang manager na pwedeng magbigay sa amin ng racket. Tapos ayun, natukso na ako. Ganyan ka naman palagi. Palagi ka na namang natutukso, Jojo. Palagi ka na lang bumibigay sa mga babaeng lapit ng lapit sa'yo. Jojo, ang mga makakating babae na yan, hindi yan mapapagod na lumapit sa'yo at landiin ka. Pero ako, malapit na akong mapagod na patawarin ka. Doon ay wala na akong naisip na paraan para mapatawad niya ako kaya umiyak ako, Mama Mia. Sabay hingi ng tawad sa kanya. Mahal, please. Sorry na. Sorry na talaga. Patawarin mo na ako. Ayokong mawala ka sa akin. Ikaw lang ang babaeng mahal ko, maniwala ka naman. Doon ay lumuhod din ako sa kaniyang harapan para maniwala talaga siya na nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Tumigil siya sa kaniyang pag-iyak at pinapatayo niya ako. Wag raw akong lumuhod sa kaniyang harapan dahil pinagtitinginan na kami ng mga tao. Pero ang sabi ko sa kanya ay hindi ako tatayo doon hanggat hindi niya ako pinapatawad. Sana maniwala siya sa akin na siya lang ang mahal ko, na hindi ko na uulitin pa yon. Lalayo na ako sa mga babaeng lumalapit sa akin. Sinabi ko pa sa kanya na kung gusto niya ay titigil na rin ako sa pagbabanda ko nang sa ganon ay wala nang lalapit pa sa aking iba. Pero ang sabi niya ay hindi ko naman daw kailangang gawin yon. Gusto lang naman daw niya na ingatan ko ang tiwalang binibigay niya sa akin. Tumayo ka na dyan, Jojo, sabi niya. Pinapatawad mo na ba ako, mahal?
Oo na, sige na. Kaya tumayo ka na dyan. Basta ayoko na ulit na makikitang may babaeng lumilingkis o humahalik sa'yo ha. May diin niyang sabi sa akin. Oo mahal, pangako. Hinding-hindi ko na talaga sisirain ulit ang tiwala mo. Mama Mia, dahil nga po mas lalong nakilala ang banda namin sa aming lugar, ay mas lalong ding dumami ang mga tagahanga namin. Lalo na po sa part ko dahil ako ang vocalist ng aming banda. Kaya hindi nyo rin naman po ako masisisi kung paminsan-minsan ay matutukso talaga ako na gumawa ng kasalanan at patulan ang mga babaeng nagkakagusto sa akin. Lalo na yung magaganda at sexy talaga na lapit ng lapit sa akin pagkatapos ng aming tugtog. May ilan din sa kanila na kahit alam nilang may girlfriend na ako at taken na, ay gumagawa pa rin ng paraan para mapansin ko sila. Sila pa mismo ang nagsasabi na okay lang kahit maging pangalawa o pangatlo silang girlfriend ko. Ayos lang sa kanila basta't bigyan ko lang daw sila ng aking atensyon. Ganun pa man, kahit ilang beses pa akong mambabae, ay sigurado naman ako na pagdating sa seryosohan at pagmamahal, isa lang ang tinitibok ng puso ko. Si Celeste lang yon at wala nang iba pa. Kaya kung may mga nagiging babae man ako na nahuhulog sa akin at halos nagmamakaawa na sila ang piliin ko, ay wala na akong ibang ginagawa kundi ang iwan na lang sila sa ere. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, alam ko at sigurado ako sa sarili ko at sa puso ko na si Celeste lang ang babaeng minamahal ko. Mama Mia, ilang beses pa po akong nahuli ni Celeste na may ibang babae. Pero sa ilang beses na yun, ay palagi niya akong napapatawad lalo na kapag lumuluhod na ako at umiiyak na sa kaniyang harapan. Hindi ako nagdadrama kapag ginagawa ko yon. Sincere talaga akong humihingi ng tawad sa kaniya sa tuwing makakagawa ako ng kasalanan. At dahil mahal nga po ako ni Celeste, ay walang oras na hindi niya ako pinapatawad. Mama Mia, ako po kasi ang first boyfriend ni Celeste. Ang kasama niya sa first date niya, ang first kiss niya, at lahat ng first time na ginagawa ng isang magkasintahan ay sa akin niya na experience. Ibinigay niya sa akin ang kanyang pagmamahal, pati na rin ang sarili niya at ang kanyang pagkababae. Na na-appreciate ko naman sa lahat ng oras, Mama Mia. Kahit pamaloko talaga ako at may pagka-chick boy, ayoko pa rin talaga na mawala sa akin si Celeste. Kaya nga po nung mabuntis siya noong nasa third year college na kami, ay nangako na akong magpapakatino na ako sa aming relasyong dalawa. Pareho kami noong huminto na sa pag-aaral at sa amin na muna siya tumira. Ako at ang mama ko lang naman ang magkasama sa bahay. Si Celeste ay nagbabantay ng munti naming tindahan kasama si mama habang ako naman ay nagpapatuloy sa aking pagbabanda. Pero hindi po pala talaga ganun kadaling magpakatino, Mama Mia. Sobrang hirap po talagang iwasan ang tukso, lalo na kapag nakikita kong unti-unting lumolobo ang dating maganda at sexy kong girlfriend. Pinilit ko namang hindi i-entertain ang fans na nagpapakyut sa akin, pero sadyang mahirap talaga, lalo na kapag wala akong bantay na kasama. Lalo na kapag hindi kasama sa mga gig ko si Celeste. Yun ang mga oras na nakakagawa ako ng lahat ng gusto ko after ng tugtog namin. Alak, yosi at babae. Nag-e-enjoy ako na para bang wala akong girlfriend o partner na naghihintay sa akin sa bahay. At syempre ang mga kalokohan na ginagawa natin ay hindi naman natin pwedeng maitago ng pangmatagalan. Isang araw, Mama Mia, natutulog pa ako nang ginising ako ni Celeste dahil may nakita siyang panty sa bulsa ng jacket ko. Galit na galit siya at paiyak na nung ginigising niya ako. Hinampas pa niya ako kaya nagising talaga ako. Aray, mahal! Tumigil ka nga dyan sa paghampas mo sa akin. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko, Jojo. Ano bang ako? Mahal naman eh. Alam mo namang puyat ako sa pagtugtog namin tapos gigisingin mo pa ako ng hampas mo. Nakakainit ka naman ng ulo, mahal. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal, walang hiya kang lalaki ka. Doon ay kinabahan na ako, Mama Mia.
Tinanong ko siya kung ano ba kasi ang problema niya sa akin. Pagkatanong ko ay binato niya sa mukha ko ang panty, Mama Mia. Nagmaang-maangan pa ako at tinanong kung ano yung binato niya sa akin. Ang sabi niya, bakit hindi ko raw hawakan at tignan kung ano yan. Panty lang naman daw yun na nakita niya sa bulsa ng jacket ko. At wag na wag ko raw sasabihin na sa kanya yon dahil wala naman daw siyang panty na may polka dots. Mama Mia, nagmaang-maangan pa ako at ang sabi ko ay hindi ko alam kung papaano iyon napunta sa jacket ko. Baka pinagtripan lang ako ng mga kabanda ko. Bakit may discount card ka ng isang motel kasama ng underwear na yan? Alam mo kung paano napunta sa bulsa ng jacket mo, ha? Ang kapal naman talaga ng mukha mo, Jojo. Binuntis-buntis mo na ako at binahay mo pa tapos may lakas ng loob ka pang mambabae ng iba. Mahal, hayaan mo na muna akong magpaliwanag. Pakiusap ko sa kanya. Sa galit niya, Mama Mia, ay tinanong niya ako kung ano pa raw ang ipapaliwanag ko. Na ang mga babae na naman daw ang lapit ng lapit sa akin, na hindi ko na naman kasalanan dahil sila naman ang gumagawa ng paraan para makipaglandian sa akin. Tinanong niya rin ako kung ganun ba talaga ako karupok para hindi ko maiwasan ang mga babaeng lumalapit sa akin. Ano raw ba talaga ang tingin ko sa kanya? Na isa lang sa mga babae niya na pwede niyang uwian anytime na gusto niya. Hindi naman sa ganun, Celeste. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang mahal ko. Ikaw lang ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Na ikaw lang talaga ang sineseryoso ko. Mama Mia, sinampal niya ako bigla sa sinabi ko. Bakit hindi ko raw matigil-tigilan ang lintik na pambababae ko? Ilang taon na kaming magkarelasyon at magkakaanak na kami tapos ganun pa rin daw ako. Naiyak pa siya at ang sabi niya maawa naman daw ako sa kanya at sa magiging anak namin. Kasi minsan daw ang sakit-sakit na ng ginagawa ko sa kanya. Minsan nga ay gusto na lang daw niyang mamanhid para hindi na raw siya masaktan pero paulit-ulit niya pa rin nararamdaman ng sakit nang dahil sa pambababae ko. Nagsorry ako sa kanya at ang sabi ko na lasing lang talaga ako kagabi kaya hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Gago ka pala talaga, Jojo. Idadahilan mo pa talaga sa akin ang alak para makalusot ka sa kagaguhang ginagawa mo? Alam mo, ayoko na. Pagod na talaga ako sa'yo. Mabuti pang umalis na lang ako dito. Akmang tatayo na siya nung bigla siyang sumigaw ng aray, Mama Mia. Ang sakit-sakit raw ng tiyan niya. Nataranta naman ako at agad kong tinawag ang mama ko. Biglang pumasok si Mama at tinanong niya kami kung bakit kanina pa kami nagsisigawan. Nataranta rin siya nung makita niyang dinudugo si Celeste. Taranta kaming dalawa ni Mama na inalalayan si Celeste at tumawag ako ng tricycle para madala siya agad sa ospital. Umiiyak na si Celeste noon at ang sabi niya ayaw raw niya na mawala ang baby namin. Sabi ko hindi mawawala ang anak namin sa amin. Magpakatatag lang siya at humawak na muna siya kay Mama at babalik ako kaagad. Nang makarating kami sa ospital ay kaagad na ipinasok sa emergency room si Celeste na sobrang dinudugo na talaga nung mga panahon na yon. Dahil hindi raw ako pwede sa tabi ni Celeste nung mga oras na yon ay dumiretso na lang ako sa chapel ng ospital. At halos sumagulgol na akong nagdarasal na sana ay iligtas ng Diyos si Celeste at ang magiging anak namin. Ilang beses din akong humingi ng tawad at nangako na hinding-hindi na ulit pang sasaktan ng babaeng pinakamamahal ko. Na magbabago na talaga ako at gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner kay Celeste at tatay sa magiging anak naming dalawa. Magbabagong buhay na ako at magpapakatino na talaga. Nung araw na yon, Mama Mia, ay napagtanto ko na hindi pala lahat ng dasal nating mga tao ay pinakikinggan ng Diyos. Hindi lahat ng hinihiling natin, kahit gaano pa tayo umiyak at magmakaawa na ibibigay niya sa atin, ay hindi rin pala lahat ng yun ay mabibigyan ng katuparan. Dahil nung pagkakataon na yun ay tuluyan nga pong nawala ang baby namin ni Celeste. Sobra po talaga ang naging pagsisisi ko. Alam ko kasi sa sarili ko na may kasalanan ako kung bakit nawala ang anak naming dalawa.
Walang ibang dapat sisihin kundi ako lang at ang pagiging babaero ko. Hindi na rin ako kaagad kinausap ni Celeste, Mama Mia. Umiyak siya ng umiyak habang nakayakap sa mama ko. Pero kagaya ng dati, lumuhod at umiiyak akong humihingi ng tawad sa kanya. At hindi niya pa rin ako natiis at kaagad niya pa rin akong pinatawad. Mama Mia, doon din po ay sobra ko na talagang pinagsisisihan ang lahat ng nagawa ko kay Celeste. Kaya ginawa ko ang lahat para makabawi ako sa kanya. Pinilit kong umiwas sa lahat ng tukso na lumalapit sa akin. At nang maramdaman ko na kahit papaano ay unti-unti na kaming bumabalik sa dati, akala ko ay masusundan na yon ng mga masasayang araw sa buhay namin at sa bahay. Pero hindi po pala. Dahil sa parehong taon kung kailan nakunan si Celeste, ay nalaman namin na may stage 4 pancreatic cancer ang mama ko. At mas mabigat pa na balitang ibinigay sa akin ng doktor ay nang sabihin niya na pwedeng ilang buwan na lang daw na makakasama ko ang mama ko. Mama Mia, isang araw kakauwi ko lang ng bahay noon. Mabuti at nakauwi ka na. Kanina ka pa tinatanong ni mama kung anong oras ka raw makakauwi. Pero tulog na siya ngayon, kaya mamaya mo na lang siya silipin sa kwarto niya. Sabi ni Celeste. Nagpaliwanag ako sa kanya, Mama Mia, at ang sabi ko ay dumaan pa ako sa butika para bumili ng mga gamot ni mama. Medyo na traffic rin ako mula roon, tapos ang sikip pa ng jeep kaya hindi na ako nakapag-text sa kanya. Sabi niya ayos lang daw. Tinanong niya ako kung kumain na raw ako. Hindi pa nga mahal pero hindi naman ako nagugutom. Sigurado ka, Jojo? Gusto mo bang ipaghanda na muna kita ng makakain? O gusto mo ng kape? Hindi na mahal, mamaya na lang siguro. May lakad ka ba ngayon? Bakit parang nakabihis ka? Tanong ko sa kanya. Sabi niya ay makikipagkita raw siya sa dati niyang kaklase. Nang malaman raw ng kanyang dating kaklase na hindi na muna siya mag-e-enroll, ay inalok raw siya nito ng trabaho. Sinabihan ko na lang si Celeste na mag-ingat siya at ako na munang bahala kay mama. Nung makaalis na si Celeste, Mama Mia, ay nagtimpla muna ako ng kape. Sa pagtitimpla ko ng kape ay magsasalita na ang mama ko. Kaya naman agad akong pumasok sa kwarto dahil naririnig kong tinatawag niya ang pangalan ko. Gising ka na pala, Ma. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mas okay na ako ngayon, anak, kaysa kagabi na wala ka. Humingi ako ng pasensya sa mama ko na hindi ko kinayang umakauwi kagabi dahil pagkatapos ng tugtog namin ay nag-audition pa ang banda namin sa isa pang bar. Hindi na kasi kami na-renew ng contract namin sa tinutugtugan naming bar, Mama Mia, kaya hanggang Biyernes na lang kami roon. Kaya agad kaming humanap ng ibang matutugtugan dahil hindi kami pwedeng mabakante. Pare-pareho po kaming nangangailangan ng mga kabanda ko. Sabi ni Mama ay ayos lang daw siya at inaasikaso naman daw siyang mabuti ni Celeste. Napakabait daw na bata ni Celeste. Kaya nga po sobrang mahal na mahal ko siya, Mama kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Tumawa si Mama at sabi niya ay natutuwa raw siya dahil nagkaayos na kaming dalawa ng girlfriend ko. Sana raw hindi na maulit yung dati. Sana raw wag ko nang saktan ulit pa si Celeste. Kasi kapag nawala raw siya, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bigla ko siyang pinutol, Mama Mia. Ayoko kasing marinig ang mga sinasabi niyang baka mawala pa siya. Sabi ko marami pang taon ang pagsasamahan naming dalawa. Pero nalungkot bigla ang ekspresyon ni Mama. Alam naman daw namin ang totoo na hindi na magtatagal ang buhay niya dito sa mundong ito. Ang gusto niya lang daw sabihin sa akin ay magbago na ako bago pa siya mawala. Ingatan ko raw si Celeste at ang relasyon naming dalawa. Dahil ramdam raw niya na mahal ako ng girlfriend ko. At sana ay magmahalan pa rin daw kaming ni Celesteng dalawa kahit na hindi na namin siya kasama. Doon ay umiyak na ako at ang sabi ko wag siyang magsasalita ng ganon. Pero ipinangako ni Mama sa akin na kahit kailan, hindi ko na raw dapat ulit pang sasaktan si Celeste.
na dapat hindi ko na raw ulit lolokohin pang babaeng minamahal ko. Dapat raw mahalin ko ng buong buo ang girlfriend ko. Nangako naman ako Mama Mia na yun ang gagawin ko kahit hindi pa niya iutos sa akin. Nangangako ako na gagawin ko ang lahat para maging habang buhay na masaya ang pagsasama naming dalawa ni Celeste. Nangako ako sa mama ko na mamahalin ko ng sobra si Celeste at hinding-hindi na ako mambababae pa ulit. Mama Mia, ilang araw lang pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Mama ay mas lalo po siyang nanghina hanggang sa tuluyan na nga po siyang binawian ng buhay. Sobrang bigat po talaga ng pangyayaring yun para sa akin. Dahil halos wala pang isang taon ang nakalipas mula nang mawala ang anak namin ni Celeste. Tapos biglang si Mama naman ang sumunod na mawala. Pakiramdam ko noon ay pinaparusahan ako ng Diyos dahil sa mga naging kasalanan ko sa mga babaeng sinaktan at pinaasa ko. Kagaya na lamang ni Celeste. Mula nga po nang mailibing si Mama ay ilang araw din po akong nagmukmok sa kwarto at umiiyak ng mag-isa. Kahit si Celeste ay hindi ko kinakausap dahil sa totoo lang ay sobrang nalulungkot at nagigilty po ako sa mga nangyayari sa buhay namin. Pakiramdam ko kasi Mama Mia ay ako talaga ang dahilan kung bakit nawala ang baby ko pati na rin si Mama. Dahil ang lahat ng pangyayaring yon sa buhay ko ay karma lamang sa mga kasalanang ginawa ko noon. Mama Mia, halos 2 buwan din po akong nagluksa sa pagkawala ni Mama. Ang hirap tanggapin na yung tao na kasama ko buong buhay ko ay hindi ko na makakasama pa kahit kailan. Kagaya nga po ng nabanggit ko ay kaming dalawa na lang ni Mama ang magkasama sa buhay dahil matagal na po akong ulila sa tatay. Sinuportahan ako ni Mama mula sa pag-aaral ko hanggang sa passion ko sa pagbabanda. Sobrang bait po ng Mama ko at wala siyang ibang ginawa kundi ang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya lang, kahit ano pong klaseng pagluluksa ang gawin ko ay alam kong hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng Mama ko. Kaya nagising na lang ako isang umaga na sinasabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang magpatuloy na mabuhay. Kailangan ko nang ayusin ang sarili ko pati na rin ang relasyon naming dalawa ni Celeste. Gagawin ko yun hindi lang sa dahil pangako ko yun kay Mama, kung hindi dahil gusto kong bumawi sa babaeng mahal ko at alam kong mahal na mahal din ako. Si Celeste na lang ang nag-iisang babae na kasama ko sa buhay ko at ayokong dumating ang araw na pagsisisihan ko rin na mawala siya ng dahil sa akin. At isang desisyon po ang ginawa ko bilang pagbabagong buhay, Mama Mia. Mahirap at masakit man po ay binitawan ko ang banda ko at nagsimula akong maghanap ng ibang trabaho. Kakauwi ko lang noon sa bahay mula sa paghahanap ko ng trabaho. Pagdating ko ay parang tahimik ang bahay. Parang wala pa si Celeste sa bahay namin. Ang alam ko dapat kanina pa siyang umaga nakauwi dahil hanggang hapon lang naman ang shift niya. Tinawagan ko na lang siya Mama Mia dahil baka na traffic lang siya. Pagtawag ko ay hindi po nagre-ring ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit walang sumasagot o baka nasa trabaho pa siya o di kaya ay baka nakapatay ang cellphone niya. Mama Mia, bigla na lang na may bumukas na pinto. Mahal, nakauwi ka na pala. Sabi niya sa akin. O medyo kakarating ko lang dito sa bahay. Bakit parang ginagabi ka yata ngayon, mahal? Tanong ko. Ang sabi niya ay nag-overtime raw siya sa trabaho at medyo traffic daw kaya inabot na siya ng gabi. Sabi niya ay paghahain niya lang ako dahil tamang-tama ay may dala na siyang lutong ulam na binili niya sa karinderya. Kinamusta niya ang pag-a-apply ko Mama Mia at ang sabi ko malas pa rin ako dahil hanggang ngayon ay wala pa rin tumatanggap sa akin na trabaho. Sabi niya baka raw naman kasi pihikan ako sa trabaho. Hindi raw dapat ako pumipili ng a-applyan ko dahil sa panahon ngayon ay talaga namang mahirap maghanap ng trabaho o ng kumpanya na tatanggap sa amin lalo na't hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko ay hindi naman ako nagiging mapili sa trabaho. Pero alam ko naman kung ano talaga ang kaya kong gawin kaya ilan lang din ang sinubukan kong puntahan para pasahan ng resume. Habang nagsasalita ako ay lumapit sa akin si Celeste.
Pero pwede mo pa rin namang subukan yung mga bagay na iniisip mong hindi mo kaya, Jojo. Dapat kasi kapag nakita mong hiring na ang isang company, subukan mo na agad. Bigla ako siyang niyakap, Mama Mia, sa kanyang pagkasabi noon at nagulat ako dahil medyo nairita ang kanyang ekspresyon. Ano ba yan, Jojo? Bakit bigla-bigla ka na lang yumayakap dyan sa likod ko? Nakita mo namang busy ako sa pag-aayos nitong mga kakainin natin eh. Mahal, naglalambing lang naman ako. Sabi ko. Paano kung natapon tong mga pagkain natin? Di nasayang pa. Irita pa rin niyang sagot sa akin. Nakiusap ako na sana wag siyang magalit dahil gusto ko lang naman talaga siyang yakapin. Pwede ba bitawan mo nga ako? Ang init-init ng panahon eh. Sabi niya. Tinanong ko siya kung bakit parang ang init palagi ng ulo niya sa akin itong mga nakaraang araw. Ang sagot niya ay hindi naman daw mainit ang ulo niya sa akin. Nakakainis lang daw ang mga ginagawa ko. Maalinsangan daw kasi ngayong gabi dahil sa panahon tapos dikit ng dikit pa ako sa kanya. Alam mo, ikaw na lang siguro mag-ayos nitong kakainin natin at magpapalit na muna ako ng damit. Kasi nanglalagkit na ako sa buong araw ko na suot na damit na ito eh. Diyan ka na nga. Sabi niya at sabay padabog na umalis at iniwanan ako sa pagkainan. Mama Mia, habang tumatagal ay napapansin ko ang unti-unting pagbabago ng ugali ng girlfriend ko. Naging malamig po ang pakikitungo niya sa akin at mainit din madalas ang kanyang ulo kapag pareho kaming nasa bahay. Hindi ko alam kung dahil ba sa wala pa rin akong trabaho at siya ang halos nagbibigay ng pera para sa mga gastusin namin sa bahay o may iba pa bang dahilan kung bakit nanlalamig siya sa akin. Dahil sa totoo lang, masakit mang aminin, pero para bang unti-unti nang nawawala yung Celeste na nakilala ko dati. Yung Celeste na mahal ko at sobrang mahal na mahal ako. Minsan, Mama Mia, ay nakipag-inuman ako sa mga dati kong kabanda. Inilabas ko ang sama ng loob ko at bigat ng nararamdaman ko dahil sa girlfriend ko. Ginawa ko yun para kahit papaano ay medyo gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko. Pero iba ang nangyari, Mama Mia. Lumakas ang suspetsya ko na baka may ginagawa ngang kababalaghan si Celeste sa likuran ko. Dahil nabanggit ng dati kong kabanda na si Louie na minsan niya raw nakita si Celeste na may kasamang lalaki na naghihintay ng jeep. Nagbeso pa raw sila bago sumakay si Celeste sa jeep. Wala naman daw inisip na mali si Louie dahil normal lang naman daw na magbeso ang mga magkakaibigan. Pero dahil daw sa ikwinento kong bigla ang panlalamig ni Celeste sa akin, ay baka may kinalaman raw ang lalaking kasama ni Celeste sa nangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, parang sasabog po ang ulo ko nang sabihin sa akin yon ni Louie. At dahil medyo nakainom na nga ako ay sobrang tumindi ang hinala ko na tinatarantado nga ako ni Celeste. Pero hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ng dalawang mga mata ko. Isang araw ay inabangan ko talaga si Celeste sa labas ng pinagtatrabahuan niya. Ang alam ko, Mama Mia, yun ang building kung saan nagtatrabaho ang girlfriend ko. At mga ganoong oras dapat ay tapos na ang shift niya. Alam ko papalabas na siya kaya hihintayin ko na lamang siya. Ilang minuto pa ako naghihintay doon nang sa wakas ay makita ko na siyang lumabas. Pero nabigla ako nang may kasama siyang ibang lalaki. Magkahawak pa ang kamay nilang dalawa. Narinig ko pa na sabi ni Celeste ay ayos lang daw na wag siyang ihatid sa sakayan ng jeep nung lalaking kasama niya. Ang sabi naman ng lalaki ay dapat ihatid raw siya dahil medyo gabi na, kaya ang gusto ng lalaki ay ihahatid raw siya nito pa uwi. Tumawa naman si Celeste at halatang kinikilig at sinabing ang lalaki na raw ang bahala kung ano ang gusto nitong gawin. Pero ang sabi niya ay hanggang sa sakayan lang daw at wag na wag raw siyang sasabayan nito sa loob ng jeep dahil baka makita ko pa silang magkasamang dalawa. Doon ay bigla akong sumabat sa kanilang usapan. Bakit hindi ka pa magpahatid diretso sa bahay? Nahiya ka pa talagang haliparot ka? Sabi ko sa kanya. Nagulat si Celeste, Mama Mia. Jojo? Anong ginagawa mo dito?
Susunduin sana kita pero parang hindi na pala kailangan dahil may tigahatid sundo ka na pala sa araw-araw. Sagot ko sa kanya. Pare, ayoko ng gulo ha. Kung gusto mo, iwanan ko na muna kayo ni Celeste para makapag-usap kayong dalawa ng maayos. Sabat naman ng lalaki. Kung ayaw mo pala ng gulo, bakit umi-eksena ka sa girlfriend ko? Sabi ko sabay paunday ko sa kanya ng galit at gigil na gigil kong suntok. Bigla namang tumili si Celeste at pinapatigil ako. Pare, please lang. Handa naman akong makipag-usap ng maayos. Sabi nung lalaking kasama niya. Pero sinuntok ko ulit siya, Mama Mia, at doon ay sinampal ako ni Celeste. Galit na gilit ako. Dahil yung gago, mamimili na nga ng babaeng lalandiin, yung pang may ka-live-in partner na. Sinulot pa niya talaga yung may partner na at may kasama na sa buhay. Doon ay hinila ako ni Celeste at pinapatigil niya ako. Nakikita kong naiiyak na siya sa sobrang galit. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinulak. Bakit ang lalaking yan ang nilalapitan niya? Bakit doon siya parang mas nag-aalala? Pinagbalingan ako ni Celeste na umiiyak na at galit na galit. Ikaw ang umalis, Jojo. Layuan mo na kaming dalawa ni Arthur. Tigilan mo na tong kabaliwan mo. Sabi ni Celeste. Naguguluhan ako, Mama Mia. Ako naman ang boyfriend niya pero bakit hindi ako ang kinakampihan niya? Bigla namang sumabat ang lalaki at ang sabi, ako nga ang boyfriend pero siya naman daw ang mahal ni Celeste. Pinapatahimik ko siya, Mama Mia, kung hindi babasagin ko ang kaniyang pagmumukha. Pero binalaan ako ni Celeste. Subukan ko lang daw na saktan pa ng isang beses si Arthur at idedemanda niya raw talaga ako dahil sa pananakit na ginagawa ko kay Arthur. Jojo, tama na, okay? Ngayong alam mo na at nakita mo na ang lahat sa amin ni Arthur, mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat sa ating dalawa. Doon ay nagbago ako bigla ng ekspresyon. Ayokong mawala sa akin ang girlfriend ko. Hindi. Ayoko. Alam mo naman na mahal kita at alam ko na mahal mo pa rin ako. Hindi na nga, Jojo. Hindi pa ba obvious? Wala na akong kahit na anong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo. At kung meron man akong nararamdaman para sa'yo, awa na lang yun. Yun na lang ang dahilan kung bakit ako nagtitiis sa'yo dahil hindi ko alam kung papaano tatapusin ang relasyon nating dalawa. Lalo na ngayong wala na ang mama mo. Hindi ko alam kung papaano ka iiwan at papaano sasabihin sa'yo na ayoko na talaga. Na hindi na kita mahal at may mahal na akong iba. Noon ay hindi ako nahiyang umiyak, Mama Mia. Tinanong ko siya kung hanggang gano'n na lang ba talaga yun. Na naaawa na lang ba siya sa akin. Sabi niya oo. At nagigilty raw siya na iiwanan niya ako dahil binilin raw ako ng mama ko sa kanya. Pero hindi naman daw pwede, Mama Mia, na hindi ako magbabago. Hindi naman daw pwede na hindi niya ako iiwan at isasakripisyo niya ang buhay niya para sa akin. Hindi naman daw pwede na magsama kami sa habang buhay na awa na lang ang nararamdaman niya sa akin. Nakiusap ako sa kanya at ang sabi ko mahal ko siya at nagbago na naman ako. Nagpakatino ako para sa kanya. Nakiusap ako na ako ang piliin niya. Pero nagsorry siya sa akin, Mama Mia, dahil hindi na raw talaga pwede. Dahil ni Katiting ay wala na raw siyang pagmamahal na nararamdaman para sa akin. Nakiusap pa siya na hayaan ko na lang daw silang dalawa ni Arthur dahil si Arthur na raw ang mahal niya. Kahit kailan ay hinding-hindi na raw siya magiging masaya pa sa piling ko. Nang umuwi ako ng bahay, Mama Mia, ay naabutan ko pa sina Celeste at Arthur na paalis, dala ang mga naimpaking gamit ni Celeste. Noon ay sinubukan ko pa rin siyang pigilan, pero kagaya ng naging sagot niya nung una, ay hindi niya na raw kaya pang bigyan ng pagkakataon ang relasyon naming dalawa. Noon ko po na-realize na sobrang sakit pala talaga kapag nahuhuli mo ang partner mo na may kasamang iba. Ganun po siguro ang nararamdaman ni Celeste nung nahuhuli niya ako na nambababae. Ang mas masakit lang sa part ko,
Kahit anong iyak, pakiusap at pagmamakaawa ko sa kanya ay hindi na niya talaga ako pinagbigyan pa. Ang pinakamasakit ay yung nahuli ko siyang may iba na tapos hindi pa ako ang pinili niya sa huli. Dahil nung mga panahon na ako ang nahuhuli ni Celeste na may ibang babae, ay siya pa rin naman ang pinipili ko at binabalikan ko. Ang unfair lang talaga, Mama Mia. Ito na nga siguro po ang pinakamasakit na karma na natanggap ko sa buhay ko. Dahil sa pananakit ko noon sa mga babae ay unti-unting nawala ang mga mahal ko sa buhay. Mula sa baby namin ni Celeste, kay Mama hanggang pati na rin sa pag-iwan niya sa akin para sumama sa ibang lalaki. Bumalik na ang lahat ng ginawa ko sa mga babaeng sinaktan ko. At hindi lang po doble ang sakit na bumalik sa akin kundi triple pa talaga. 3 beses akong nawalan at iniwan ng mga mahal ko sa buhay. At kung meron man pong nag-iisip ngayon, Mama Mia, na deserve ko lahat ng karma na bumalik sa akin noon, huwag po kayong mag-alala dahil yun din po ang naiisip ko ng mga panahon na yun. Dumating na po ako sa point na muntik ko na ring tapusin ang buhay ko dahil sa mga naging pagsisisi ko. Pero dahil na rin sa mga kabanda ko na palaging nandyan para damayan ako, ay nagawa ko pa rin bumangon at muling magpatuloy na mabuhay. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa mo ng sulat ko at pag-ere ng kwento ng buhay ko. Alam ko na inis at galit ang maiiwan ko sa mga nakikinig ngayon sa storya ko. Pero gusto ko po sanang malaman ng lahat na labis-labis ko na pong pinagsisisihan ng lahat ng mga kasalanang nagawa ko. At naniniwala ako na hindi pa naman siguro huli ang lahat para magbago ang isang tao. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jojo. Jojo, totoo talaga ang karma. Naniniwala ako dyan. Na lahat ng binigay mo dito sa mundong ito, lahat ng yun ay babalik sa'yo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa paraan na gusto mo, pero babalik at babalik talaga yun sa'yo. Hindi ko masasabi na kasalanan mo ang lahat ng nangyari. May mga bagay rin kasi na kasalanan ni Celeste. Kung bakit kasi paulit-ulit ka pa rin niyang pinapatawad. Pero sadyang ganun talaga ang babae kapag nagmamahal. Kahit mali, kahit na sinasaktan na nila ang kanilang mga sarili, ay go pa rin ang go dahil nga mahal nila yung lalaki. Pero alam nyo, sa mga lalaking nakikinig ngayon, naway maiisip nyo rin na lahat po ay may hangganan. Lahat ng pagtitiis, lahat ng sakit, lahat ng pag-iyak, lahat ng yun ay may katapusan. Darating at darating din sa punto ng buhay ng isang babae na marirealize niya na siguro meron at meron pa ring ibang taong magmamahal sa kanya. Na marirealize niya na meron at meron pa ring isang taong pipiliin siya at hindi siya sasaktan. At kapag nangyari yun, maiiwan ka talagang luhaan. Dahil kapag ang babae na ang umayaw sa isang relasyon, parang imposible nang maging maayos pa kayo ulit. Kaya sana, i-treasure nyo lahat ng mga babaeng nagmamahal sa inyo. Treasure nyo yung babaeng laging nandyan. Yung babaeng hindi nang iiwan. Yung babaeng kahit sa hirap at ginhawa ay lagi kang sinasamahan. Huwag mong ipagpalit ang babaeng minamahal mo at nagmamahal sa'yo sa isang panandaliang aliw at sa isang panandaliang sarap lamang. Maraming salamat, Jojo, sa pag-share mo nitong sulat mo at nitong kwento ng buhay mo. Alam ko, marami ang nakaka-relate sa kwento mo. Kung hindi man sa'yo, doon sa part ni Celeste. Alam ko rin na marami ang magko-comment dyan na kung meron po kayong gustong ipa-shoutout, feel free to comment down below. Dahil sa susunod nating video, baka kayo na po ang ma-shoutout ni Mama Mia. Huwag din po kayong mag-atubili na mag-share ng sarili nyong kwento sa akin. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag po kayong mag-alala dahil confidential po talaga ang mga kwento ninyo. Hindi ko po ipapublish kung ano ang email ad nyo, kung ano ang Facebook account nyo, ha?
Wag po kayong ganyan. Hindi po ako ganon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan na mag-click ng subscribe button, i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.